Ganito pala yung aming view ngayon kasi nga napakaganda yung panahon ngayon, walang ulan. So buong linggo or isang buwan na talaga umuulan. So ngayon lang talaga yung walang ulan. So maganda yung panahon ngayon. Ngayon pala ay winter dito sa New Zealand. So itong mga punong kahoy na to ay pagtingnan mo para silang patay na kahoy. So yung ibang kahoy talaga dito ay naglalagas sila pagdating ng winter. Yung mga dahon talaga nila ay nakakalbo. So tingnan nyo naman yung mga kahoy mga guys. Tingnan nyo yung kahoy ay wala na talaga ang mga dahon kasi nga sobrang lamig na ngayon dito sa New Zealand. Hindi nyo man nakikita yung mga snow dito pero malamig talaga. So yung sobrang lamig dito pero yung bundok lang dito ang nag-i-snow. Pero dito sa amin bihira lang mag-snow pagdating ng winter. Pero napakalamig pa rin. So ito pala yung aming tinitirhan dito sa New Zealand. So nasa part of province kami kasi kami nakatira. Ayan guys, binabaybay namin papunta kami ng aming bayan dito sa New Zealand. So tinatawag pala nila na Feilding Town. So ito pala yung countryside dito sa New Zealand. So ayan nga yung nagustuhan kong bahay dyan. Ang ganda ng bahay dyan guys, parang palasyo. So ayan pala yung kanilang pinch or ayan yung bakod. Yung iba dito pag malalaki yung kanilang lupain guys, yung ginagawa nilang bakod ng kanilang napakalawak na lupain is yung mga kahoy or tinatawag nilang hedge. Ayan. Talagang tinitrim lang nila yung mga kahoy para parang pins na din tingnan kasi nga makapal talaga yung dahon ng mga kahoy dito na pine tree. At yun nga yung ginagawa nilang pang pin siya sa kanilang lupain dito. So mga lupain kasi dito guys no is napakalawak talaga. Maraming lupain na bakante. So yung pangkabuhayan talaga dito sa New Zealand ay ang bakahan at saka sheep farming. Sheep farming, bakahan, saka horticulture, agriculture. So, mahilig talaga sila sa farming. So, ito na nga guys, dumaan na kami dito sa Sheltinhan. Dito sa maliit na village. Ito pala yung pangatlong village na aming madadaanan pag pupunta kami sa town. So may pub din dyan. Yung tinatawag nilang pub is yung nagbibinta ng beer at saka yan naman yung Sheltinhan na sari-sari store na dadaanan namin. So bihira lang talaga yung mga tao dito na bibili sa maliliit na tindahan. So talagang pupunta talaga doon sa malaki na supermarket yung mga tao dito para mas makasave sila ng kanilang mga bibilhin. Kasi napakamahal talaga yung bilihin dito guys. Pag pupunta ka sa mga sari-sari store ay parang magdudubli na yung kanilang presyo. So yung nadaanan naman namin ay mga binalot na mga hedge or yung mga dry na damo. Pag summer kasi dito guys, yung mga farmers dito ay nagka-cutting grass sila na tapos binabalot nila ng plastic para pagdating ng winter ay may stock food sila or pinapakain sa baka at sa mga karniro kasi nga yung pagdating ng winter dito ay yung mga damo dito ay matagal talagang tumubo kaya nag-i-stock talaga sila ng damo para pagkain sa baka. So ayan nga guys yung tanawin ngayon, napaka gandang tanawin ngayon kasi nga walang ulan. So pagdating dyan guys ay marami ding mga kahoy na walang dahon. So ayan nga guys. Kung titingnan nyo talaga yung mga kahoy dito pagdating ng winter ay wala talagang dahon. Maliban na lang sa mga pine tree or makakapal yung mga dahon. So yan sila nagsusurvive pagdating ng winter. So yung naglalagas naman ay sisibol ulit yun pagdating ng spring. So pag sibol na ng mga punong kahoy guys ay may kasama ng mga bulaklak. So
unang pagdating ng spring talaga guys, yung mga kahoy dito ay namumulaklak. Instead na dahon yung lalabas ay bulaklak yung lumalabas. So magbibideo ulit ako pagdating ng spring dito guys, kasi napakaganda talaga tingnan yung mga punong kahoy dito ay puno talaga ng bulaklak. So yan nga guys, nag-video rin ako habang nagdadrive yung isa. So napakalamig nga guys, kahit nga maganda yung araw ngayon ay napakalamig pa rin. Aabot kasi ng 2 degree. Sobrang lamig, parang nasa loob ka na ng refrigerator. So ito naman yung town ng building. So pupunta lang kami dito at bibili lang kami ng kanyang potting mix para sa kanyang pinapating na lilies. So ang dami kasi niyang mga lilies. So pag andito na talaga, pag may tatawid talaga dito sa daanan guys, talagang i-stop ka talaga. Magigibwi ka talaga. So ayan nga guys, nag-stop muna kami kasi nga may dadaan. Kahit nga malayo pa yung dadaan guys, mag-giveaway ka talaga dito. Kasi nga may malaking pines pag mabangga mo yung tao na naglalakad sa pedestrian line. So dumating na nga kami dito sa town na aming binibilhan kung ano yung gusto namin. So yung isa bibili lang naman ng potting mix. So samahan nyo kami guys, pupunta kami doon sa Banning. Yung Banning Center dito guys ay nagbibinta ng mga hardware at saka mga halaman at saka mga lupa na ginagamit pag magtanim ka ng mga halaman. So ito na yung town ng building. Wala talagang traffic dito sa New Zealand guys, kasi nga kukunti lang yung population nila. So nasa 5 million lang mahigit. Tapos napakalawak yung mga lupain dito. Yung mga tao dito na nagmamay-ari ng mga lupain ay yung kanilang lupain is aabot pa ng 100 hectares to 200 hectares. Ayan guys, pero iisa lang yung nagmamay-ari kasi nga pinapastulan nila yan ng mga baka. So napaka-importante talaga dito yung mga damo dito sa New Zealand, kasi nga minsan nga guys, inaabunuhan pa nila yung kanilang mga damo dito. Nakikita ko sa bulubundukin yung eroplano na yung nag-aabono ng mga damo dito guys para mabilis tumubo at may pang-stock sila. So andito na nga kami sa Banning Center guys. So may nakita pala akong cat food. Ayan o, 10 kilos. Nasa $63. Siguro nasa 1,500 Pinas. So ito pala yung mga seeds na paninda dito sa Banning. Ayan, may sari-saring mga vegetable na mga seeds. Ayan guys, yung ibang vegetable dito ay pang summer. So ito naman yung kanilang paninda dito. Ayan, may mga laurel. So ayan nga yung laurel guys, bee leaf or tinatawag nilang B3. Ayan, masarap yan isahog sa adobo. So ayan, may curry leaves din na seedling, curry. May mga passion fruit din. Ayan, may berry. So wala nang sales ngayon guys. Last week kasi may nakita akong sales. May ano din dito, blueberry. So mahal pa rin yung mga seedling nila dito guys. Aabot ni ng 25 or nasa 800 to 1,000 pesos. Pag malaki talaga guys ay naabot pa na yan ng 3,500 piso or depende na lang sa laki talaga ng seedling. So ayan nga guys, may mga pijawas din. Yung isa ay bumili lang ng pang-potting mix niya yung lupa para magtanim siya ng kanyang lily flowers. So ayun nga guys, yung mga pandinda nilang mga prutas ngayon, may lemon tree din, ayan, may lime tree na mga seedling at yung halaga pala niyan ay nagdidepende kung gaano na sila kalaki. So ayan guys, yung mga
fruits nila dito, minsan may mga bunga na, ayan, hindi ka na talaga lugi pag bibili ka ng mga fruits nila kasi nga may mga bulaklak na, ayan, yung blueberry, may bulaklak na rin. So, may curry leaves and may curry din pala na seedling dito. Napakabango ng curry seedling nila, guys. Tapos, yung isa, nagyaya na napupunta na kami kasi nga nakabili na siya ng pang-potting mix. Pero ako ay nagbibidyo-video pa rin dito sa mga